Sa isang tahimik na baryo sa gitna ng kagubatan, may isang batang magbubukid na hindi natatakot harapin ang pinakamalupit na nilalang na kilala sa mga kwento, ang aswang. Siya si Andres, isang batang lalaki na lumaki sa hirap, ngunit may tapang na hindi matitinad. Isang gabi, nagkaroon ng kakaibang pangyayari. May mga nawawalang hayop at mga tao sa baryo. Ang mga matandang kababaihan at mang-ukit ng kwento ay nagbabanggit ng isang pangalan, ang aswang. Habang ang buong baryo ay nangangalikig sa takot, si Andres, sa kabila ng kanyang kabataan, ay nagpasya na hindi maging biktima. Hindi siya naniniwala sa mga alamat, pero ang kanyang pamilya at ang buong baryo ay nagsimulang magtaka sa mga hindi maipaliwanag na pangyayari. Naramdaman ni Andres na siya lang ang makakapagligtas sa kanilang komunidad, kaya't naglatag siya ng isang matinding plano. Ngunit habang naghahanda siya, may isang hindi inaasahang pangyayari na magpapalakas ng takot sa kanyang puso. Ano kaya ang mangyayari? Makakayanan kaya ni Andres na maprotektahan ang baryo laban sa aswang? Ang sagot ay nasa susunod na kabanata. Isang gabi, habang ang buong baryo ay natutulog, may narinig na kakaibang tunog mula sa kabubatan. Ang mga aso ng baryo ay humahabol sa kanilang mga buntot, nanginginig, at may mga alingaungaw na tila may nagmamasid mula sa dilim. Si Andres, na noon ay nag-iisa sa kanyang maliit na bahay, ay naramdaman ang kakaibang presensya. Pumunta siya sa bintana at tinanaw ang dilim, ngunit walang anino ni isang nilalang. Nagtataka, nagpasya siyang maglakad papunta sa kabubatan, dala ang kanyang pangako na hindi iwan ang baryo sa takot. Habang patuloy ang kanyang paglalakad, nakaramdam siya ng malamig na hangin na tila sumisilong sa kanya. Pagtingin niya sa paligid, may mga mata na kumikislap sa dilim. Walang anuman sa mga mata ang nagbigay ng kahit anong clue kung sino o ano ang mga ito, kaya't nagpatuloy si Andres. Hanggang sa makarating siya sa isang matandang puno, may isang malalim na tinig na umabot sa kanyang tainga, "Hindi mo kayang labanan kami." Sa kanyang puso, alam ni Andres na mas matindi pa ang susunod na mga pagsubok. Kinabukasan, hindi pa rin mapakali si Andres. Patuloy ang mga alingaungaw ng aswang sa baryo, at ang mga matatanda ay nagsimulang magsalaysay ng kanilang mga karanasan, mga kwento ng mga nawawalang tao, ng mga hayop na pinipinsala sa gabi, at ng mga hindi maipaliwanag na pangyayari. Habang nakikinig si Andres sa mga salaysay, nagsimula siyang magduda sa kanyang sariling lakas. Paano niya hiharapin ang isang nilalang na matagal ng bahagi ng kanilang kultura? Ngunit hindi siya maaaring umatras. Ang buong baryo ay nakasalalay sa kanyang tapang. Samantala, si Lola Iska, isang matandang manghuhula sa baryo, ay nagsimulang magbigay ng babala kay Andres. Mahalaga ang lakas ng iyong loob, pero hindi lang yan ang magdadala sa iyo sa tagumpay, sabi niya, habang ipinapakita ang isang lumang amulet na ibinigay sa kanya ng kanyang mga ninuno. Kailangan mong malaman ang tunay na pinagmulan ng aswang kung nais mong matalo siya. Sa kabila ng babala, nagpatuloy si Andres sa paghahanap ng mga sagot. Ngunit habang lumalapit siya sa katotohanan, napansin niyang may mga tao sa baryo na tila nagtatago ng isang lihim, mga mata na hindi siya kayang ilihis, mga damdaming nakatago sa dilim. Lahat ng ito ay nagiging pahiwatig ng isang mas malaking lihim na hindi pa natutuklasan. Habang lumalim ang gabi, unti-unting naramdaman ni Andres na ang kanyang paghahanap ay nagiging mas delikado. Lumikha siya ng mga bitag sa paligid ng baryo, ngunit sa bawat hakbang, nararamdaman niyang may sumusunod sa kanya. Hindi siya nagkamali, isang malabong anino ang lumabas mula sa dilim at nagmamasid sa kanya mula sa likod ng mga puno. Napansin ni Andres na hindi lamang ang aswang ang nagpapahirap sa baryo, may mga tao sa loob ng komunidad na may kakaibang mga mata, parang may alam silang lihim na hindi kayang ipahayag. Sa gitna ng kanyang pangungulila,
nakatagpo siya ng isang sinaunang aklat sa bahay ni Lola Iska. Dito niya nabasa ang isang pangungusap na nagpatibay ng kanyang hinala. Ang aswang ay hindi isang nilalang, kundi isang sumpa, isang sakit na ipinasa mula sa mga ninuno. At habang pinapalakas ng gabi ang kanyang takot, napansin niyang ang mga mata ng mga tao sa baryo ay unti-unting nagbabago, nagiging mapusok, at tila hindi na sila ang mga dating tao na kilala niya. Habang nag-iisip si Andres tungkol sa mga lihim ng aswang at ang sumpang bumabalot sa baryo, isang hindi inaasahang pangyayari ang gumambala sa kanyang plano. Isang gabi, habang siya ay nag-iisa sa kanyang kubo, isang pamilyar na tinig ang kumatok sa pintuan. Andres, ang tinig na yon ay kay Lola Iska. Ngunit nang buksan niya ang pinto, hindi si Lola ang nandoon, isang matandang lalaki, may malupit na ngiti at mga mata na parang may lihim. Si Lola Iska ay hindi nabuhay, wika ng matanda. Ang aswang ay hindi lamang sa kabubatan, ito ay nasa ating kalagitnaan. Mabilis na tinanaw ni Andres ang buong baryo, at napansin niyang ang mga tao ay may mga mata na naglilihim ng isang mas malalim na kwento. Biglang tumingin sa kanya ang matandang lalaki, at nagbigay ng babala. Ang pinakamalupit na nilalang ay hindi ang aswang, kundi ang taong hindi mo pa nakikilala. Ang mga salitang ito ay nagbigay sa kanya ng malamig na pakiramdam, at sa puso ni Andres, isang bagong takot ang nagsimula. Naglakad si Andres papunta sa gitna ng baryo, ang dilim ng gabi ay mas matindi kaysa sa kanyang nararamdaman. Ang mga mata ng mga tao sa paligid ay nagsimulang magbago, ang mga anino sa kanilang mga mukha ay nagiging mga nilalang ng takot. Lumingon siya sa matandang lalaki, ngunit sa isang iglap, nawala ito sa harapan niya. Tumakbo siya patungo sa kabubatan, handang tapusin ang lahat ng ito. Sa ilalim ng matandang puno kung saan unang naramdaman ni Andres ang presensya ng aswang, natagpuan niya si Lola Iska, ngunit hindi na siya ang matandang manghuhula na kilala niya. Ang mga mata ni Lola ay naglalaman ng isang madilim na lihim. Hindi ko kayang itago pa, sabi ni Lola Iska habang tinanggal ang kanyang itsura at ipinakita ang tunay na anyo ng aswang, isang nilalang na matagal nang nakatago sa balat ng kanyang kaibigan. Ako ang nagpasimula ng lahat ng ito, patuloy niyang sabi. Biglang tumigil ang oras, at si Andres, na sa wakas ay naisip ang tunay na anyo ng aswang, ay nahirapan na magdesisyon. Ang pinakamalupit na kalaban ay hindi isang nilalang na hindi kayang makita ng mata, kundi ang taong pinagkakatiwalaan mo, ang pinakamalapit sa puso mo. Sa isang matinding sagupaan, napagdesisyonan ni Andres na gamitin ang amulet na ibinigay sa kanya ni Lola Iska. Ngunit sa huling sandali, bago niya matamo ang tagumpay, ang dilim ay muling nagtakda ng isang mas malupit na twist. Ang amulet ay naglalaman ng isang sumpa na nagbabago ng lahat ng kanyang alam tungkol sa tunay na aswang. Habang ang amulet ay kumikislap sa kanyang mga kamay, isang matinding liwanag ang pumuno sa buong kabubatan. Naramdaman ni Andres na ang buong baryo ay naglalaman ng isang malalim na misteryo na hindi niya kayang kontrolin. Ang amulet, na itinaguyod bilang isang simbolo ng lakas, ay nagdala ng isang mas malaking sumpa, isang muling pagsilang ng aswang na walang hanggan. Ngunit sa isang matinding pagsusumikap, nagdesisyon si Andres na hindi magpadala sa takot. Ginamit niya ang amulet upang tapusin ang halimaw na ito, ngunit hindi sa pamamagitan ng lakas, kundi ng pag-unawa. Sa isang huling sagupaan, pinili niyang ibalik ang balanse ng kalikasan sa pamamagitan ng pagtanggap sa sinaunang aral na natutunan niya mula kay Lola Iska. Sa kabila ng hirap, natutunan niyang ang aswang ay hindi isang nilalang na dapat kalabanin, kundi isang bahagi ng kanilang kasaysayan at kultura na kailangan nilang yakapin at pag-usapan. Sa pagtatapos ng gabi, nagsimula ang araw ng bagong pag-asa para sa baryo. Si Andres ay hindi lang isang batang magbubukid na nagtanggol sa kanilang komunidad,
kundi isang batang natutong tanggapin ang mga anino ng nakaraan. Hindi na muling magbabalik ang takot, sapagkat ang tunay na lakas ay nasa pagpapatawad at pag-unawa.